Ren Sabando tuloy ang paglalaro sa KBL ng Korea. Walang mahanap na papalit sa trono ni King Tiger at former PBA import at Korean national team naturalized player ibabasura ng bigla ng KBL matapos mapakinabangan. Matapos ang ilang rumors about sa ating kababayan sa KBL ng Korea na si Ren Sabando, ay may isang legit page mula sa Korea na nagsasabing tuloy ang paglalaro nila Kai sa liga ng mga Koreano. Nito lang ay kaliwat ka ng rumors ang ating nasaga mula din naman sa isang legit page sa Twitter na tumututok sa mga kaganapan sa liga ng mga Koreano na KBL. Ito nga ay patungkol sa naging status ng career ni Abando sa KBL ng Korea. Nagsimula nga ang lahat noong ma-injury si Kabayan at medyo natagalan ang pagpapagaling nito. Well, kung iisiping mabuti, maswerte pa nga si Abando dahil agad na naka-recover ito. Hindi rin kasi biro ang mga injury na natamo ni Kabayan kung saan ay isa pa nga dito ay pwedeng sumira sa kanyang buong career as a basketball player. Ngunit dahil nga sa injury na ito ay tila tumabang daw ang management ng team nito na niyang Red Boosters. Kung kaya't napabalita na next season ay kukuha na lang sila ng bagong Asian import na mas matangkad at healthy kay Abando. Ayon pa rin sa ilang mga rumors ay ang next target ng kampo ni Abando ay hindi na sa KBL kundi sa ibang mga liga overseas. At mas prior daw ng kampo ni Abando ang team na lumalaro sa East Asia Super League. At ang huling rumor ay yung pagpapaalam umano ni Kabayan sa anyang na pinayagan naman ng Red Boosters. Pero ito nga at nagkaroon na ng konting linaw kung ano nga ba ang posibleng maging next move ng kampo ni Kabayan sa kanyang basketball career. Mananatili ba ito sa KBL ng Korea o susubok ng ibang opportunity sa ibang mga liga overseas? Mula ito sa post na isa ring legit page na nakatutok sa mga kaganapan sa basketball sa Korea, especially sa KBL, ay sinabi sa post na patuloy na lalaro si Abando sa KBL. Basically, kung hindi alis si Abando sa KBL ay tiyak na saan niyang par nito lalaro since may mga prospect ng o mga Asian imports ang ibang KBL teams. At sa palagay ko ay wala din talagang mahanap ang anyang na manlalaro na papalit o hihigit pa sa kayang ilatang ni Abando sa kanilang kupunan. Kung iisiping mabuti ay ayos naman at fit naman si Abando sa kanilang team. Kapana ni Abando ang galawan ng mga teammates niya at same thing sa part ng mga locals ng anyang. Nakapana rin ang galawan ni Kabayan. Mahirap hanapin ang chemistry tulad ng hawak ni Abando para sa Red Boosters. Dahil dito ay tiyak na matutuwa ng gusto mga fans ni Abando sa anyang community dahil tuloy ang paglalaro nito sa kanilang kupunan. Samantala kung may malaking tsansa na magstay sa KBL ng Korea ang ating kababayan na si Ren Sabando ay tila kabaliktaran naman ito sa former PBA import at naturalized player ng Korean national team na si Ricardo Ratliff. Sa balitang shinare ng isang legit insider sa mismong KBL ng Korea ay nilahad nito na base daw sa magiging desisyon ng board of directors ng KBL ay posibleng mapaalis na si Kuya Cardo sa KBL. Parte daw ito ng pag-evaluate ng KBL na maging sub-option si Ratliff dahil sa issue sa kanyang edad. Kung isiping mabuti ay tila parang basura na lang na itatapon si Ratliff dahil sa may edad na ito. Pero kung sisilipin ang kanyang last performance sa team nito ay maganda at mahusay pa naman si Ratliff. Sa katunayan naging malaking parte nga ito sa kampyonato sa kanyang current team sa KBL. Isa pa ay malaking boost din siya sa Korean national team kung saan ay nanatili siya dito na mahigit 6 na taon. Kaya sayang naman at malakas pa rin namang lumaro si Ratliff at sa tingin ko ay kaya pa nitong magdomina sa mga Asian competition. Well, abangan natin ang magiging journey ni Ratliff pagkatapos sa KBL ng Korea. Magre-retiro na kaya ito sa larong basketball, lilipat sa ibang liga sa Asia o baka naman bumalik sa PBA.